Muling sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon. Mga minamahal, mga kapatid, mga kababayan, muli po ako'y narito upang patuloy na magbahagi ng salita ng Diyos. Mga kababayan, mga minamahal, tandaan po sa ating buhay na tayo ay hindi natin nalalaman kung kailan tayo mawawala sa mundong ito. Ang ating pong buhay, mga kapatid, ay may hangganan. Ang ating buhay sa sanlibutan na ito ay may katapusan. Ito po ang patuloy na ating isipin sa ating buhay sa araw-araw. Na kung tayo ay may katapusan sa sanlibutan ito, ang Diyos po ay may pangako sa lahat na mga magsisisampalataya sa ating Panginoong Hesukristo na bugtong na anak ng Diyos. Sapagkat ito po yung nakasulat dito sa unang Pedro, Kapitulo 1, sa talatang Kapitulo 1, talatang 23. Ito po ang nakasulat. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Tatapat ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman. At ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa inyo. Yan po mga kapatid. Na ang sabi rito sa talatang ito, sa talatang 24 ay, sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Tatapat ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman, at ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa inyo. Yan. Kaya po mga kapatid, ang layunin ng Diyos, sapagkat tayo ay gaya lamang ng damo. Gaya ng bulaklak ng damo, ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta. Tayo po ay gaya lang ng damo sa sanlibutan ito. Tayo ililipas nang tayo ipanganak, tayo naging sanggol, hanggang sa tayo ay nagkaisip, hanggang sa ang iba sa atin ay nagkaroon ng pamilya, hanggang sa tayo ay nagkaroon ng mga anak, at tayo hanggang sa ating pagiging laos at tumatanda, tayo ay katulad ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta. Datapwat ang salita ng Diyos o ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman. At ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa inyo. Kaya mga kababayan ko, dahil ang tao ay may katapusan, ang buhay ng tao sa sanlibutan ito ay may hangganan, at ang sanlibutan ito ay may katapusan. Dahil sinabi rin po ng Panginoong Hesukristo yan, na ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking salita ay hindi lilipas. Kaya mga kapatid, tandaan po natin na ang ating buhay sa araw-araw ay dapat nating alalahanin na tayo ay may hangganan sa sanlibutan ito. Na tayo ay lilipas sa sanlibutan ito, at gayon din po ang sanlibutan ito ay lilipas mga kapatid. Ngayon mga kapatid, mga kababayan,
Ang ating buhay na may hangganan sa sanlibutan ito ay nais ng Diyos na ang nais ng Diyos sa atin ay tayo ay mabuhay na lagi natin siyang iniisip, lagi natin siyang inaalala sa ating. Kaya po mga kababayan, naayon po dito sa nakasulat na ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Sa Mateo 24 talatang 35, ang sabi ng Panginoong Hesukristo na ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. At ang sabi ni Apostol Pedro sa unang Pedro kapitulo 1 sa talatang 24 na ang lahat ng laman ay gaya ng damo. At ang bulaklak o ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta. Kasi tingnan niyo po, yung mga tao noon na hinahangaan na sila'y napakagwapo at gaganda, no? Magaganda, mga gwapo. Kapag ang tao ay nangungulubot na, hindi po ba ito ang patunay na totoo ang salita ng Diyos? Dahil asaan na ang kagandahan ng isang tao, kahit gaano ka pa kaganda. Pag ikaw ay nangungulubot na, wala na ang ganda. Dahil nalalanta na, nakatulad ng bulaklak ng damo. Ngunit ang salita ng Diyos, ang wika, ay nananatili, namamalagi magpakailanman. At ito ang mabubuting balita na aming ipinangaral sa inyo. Kaya mga kababayan ko, ito po ang nais ng Diyos sa atin. Dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa sanlibutan, ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pag-ibig ng Diyos mga kapatid, dahil sa kanyang dakilang pag-ibig na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino po ba sa atin ang nagnanais na tayo'y mamatay? Hindi po ba't ang tao ay takot na mamatay? At ang karamihan ng tao ay nag-iisip. Kahit yung sasabihin natin ng mga matatapang. Kasi kung hindi ka takot mamatay, hindi ka lalaban. So ang mga tao, mayroon na kagad isip yan na ipagtanggol ang kanyang sarili. No? Kaya kahit sino pang sabihin ng mga matatapang na tao, wala pong nagsasabi na ayaw niyang mamatay siya o gusto niyang mamatay na siya. Kaya lang mga kapatid, ang nais ng tao, yung buhay na walang hanggan. Ngayon dahil sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang wika ang kanyang bugtong na anak. Sinugo niya ang kanyang bugtong na anak o ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, dito sa pag-ibig na ang salita ng Diyos ay namamalagi magpakailanman. Ito ang katotohanan na walang sino mang taong may maipagmamalaki kahit kanino sa sanlibutan ito. Lalong-lalo na sa Diyos na may likha sa atin. Tayong lahat, sino ka man, ano ka man sa sanlibutan ito. Ikaw na ang pinakamayaman, makapangyarihan sa lahat na tao sa sanlibutan ito. May katapusan ang buhay mo.
May hangganan ang iyong hininga sa sanlibutan ito. Kahit ang palagay mo sa iyong sarili, nasa iyo na lahat, walang makakagalaw sa iyo dahil ang kayamanan ay nakatabon sa iyo. Kung ikaw ay gumawa ng kasalanan o labag sa batas ng bansa, hindi ka kayang habulin sapagkat marami kang pera na ipambabayad sa mga taong nasa kapangyarihan. Ngunit sa Diyos, hindi ka makakaligtas sa parusa at sa hatol. Dahil ito ang patunay na mayroong Diyos na humahatol sa ating lahat. Ngayon mga kapatid, dahil sa pag-ibig ng Diyos, ang turo sa atin ng Diyos tayo ay magkaroon ng pag-ibig sa ating kapwa. Mahalin natin ang ating kapwa, ibigin natin ang ating kapwa, gaya ng ating sarili. Basahin po natin mga kapatid ang Mateo 19. Mateo 19 at ang talata po ay dito sa 19. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa talatang 18, sinabi sa kanya, alin-alin, at sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag sasaksi sa di katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ngayon mga kapatid, itong pag-ibig sa kapwa ay napakahalaga po nito. Dahil mayroon din po ako nakausap na ang sabi niya, mali raw ako. Na ang sinasabi ko raw ayon sa Galatia 5:14 na sapagkat ang buong kautusan ay natupad sa isang salita. Sa makatuwid ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Tumawa po siya. Hindi ko raw, bobo raw ako. Parang ganun ang mga paliwanag nila, mga sinasabi nila. Nanunuya sila. Dahil ang binabasa ko yung Galatia 5:14. Na ang sabi ng Panginoong Hesukristo o sinabi ni Apostol Pablo na ang kautusan o ang buong kautusan ay natupad sa isang salita. Sa makatuwid ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang salita ng Diyos ayon sa ating binasa kanina ay namamalagi magpakailanman. At ito ang mabubuting balita na aming ipinangaral sa inyo. O ipinahayag o ipinangaral sa inyo. Itong salita ng Diyos mga kapatid, ito yung magpapatotoo kung tama ba ang ating pamumuhay sa araw-araw, tama ba ang ating nilalakaran na daan, landas, patungo sa Diyos o hindi. Dahil ito ang katotohanan. Ayon sa Galatia mga kapatid, Kapitulo 5 sa talatang 14. Sapagat ang buong kautusan ay natupad sa isang salita, sa makatuwid ay dito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So itong mga karamihan po na nakikipagtalo, itong mga sabadista, no? Dahil nga naman daw, yung kautusan, mali raw ang sinasabi. So, ang mga sabadista, pag tinitingnan mo, against sa aral ni Apostol Pablo. Against sila kay Pablo. Dahil nga naman, ang aral ni Apostol Pablo ay maraming laban sa kanilang mga itinuturo. Itong mga sabadista, no? Ngayon, mga kapatid, ang buong kautusan ay natupad sa isang salita. Sa makatuwid ay dito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Mali daw yan. Dahil ang unang utos daw ay ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo. Yan.
at ng buong lakas mo at ng buong kaluluwa mo. Ngayon, tanungin natin ang Panginoong Hesukristo. Tunay ba na ang utos na sinasabi ang buong kautusan ay hindi nauuwi sa isang salita? Ang isang salita na ito, ang wika, ay tumutupad sa buong kautusan. Ano po ang kautusan na ito, mga kapatid? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Dito natupad ang buong kautusan sa pag-ibig sa kapwa. Kaya ang maraming tao, ang iniibig nila ang pagpatay sa kapwa dahil hindi sumasang-ayon sa kanilang gusto. Dahil hindi sumasang-ayon sa kanilang mga aral. Kaya ang gusto nila patayin. Dahil ang wika nila, ang sabi nila, galit daw ang Diyos sa mga hindi sumasang-ayon sa aral nila. Kaya dapat patayin ang mga tao na sumasalungat sa kanilang aral. Dito sa sanlibutan ito, ang sabi ng Diyos, hayaan mong ang Diyos ang humatol. Huwag kayong magsihatol nang wala pa sa panahon. Sapagat ang sabi ng Diyos, ako ang gaganti. Ang Diyos ang gaganti. Kaya dito, mga kapatid, ang nais ng Diyos sa ating buhay sa araw-araw ay ipakita natin ang pag-ibig sa ating kapwa. Ang pagrespeto sa ating kapwa, ang paggalang sa ating kapwa, ang pag-ibig sa ating kapwa. No? Maring sabihin ng iba, bakit ikaw ganito? Ha? Bakit galit ka? Ganito sa ginagawa ko. Kung mali naman ang ginagawa nyo. Pero hindi ako galit ng sinasabi ninyo na gusto kong pumatay ng tao. Ang sa akin lamang ay nagsasalita na para lang sa tama at hindi para sa kasinungalingan at kamalian. Kung hanggang doon lang din ako. Bahala na ang Diyos humatol. Ano ba ang purpose ng mga sinasabi ko? Ang nais ko ay yung katotohanan at ang nais kong masunod ay ang kalooban ng Diyos. Yung ayon sa kanyang salita. Bakit? Sapagat ang buong kautusan ay nauwi sa isang salita. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang sabi rito, mga kapatid, sa Juan Kapitulo 13, talatang 34. Tanungin natin si Jesus Christ ng ating Panginoon. Tama ba ang sinabi ni Apostol Pablo na ang buong kautusan ay nauwi o natupad sa isang salita? Basahin natin. Isang bagong utos, 13:34 ng Juan. 13 verse 34, no? Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko. Yan. Ano yung bagong utos na yon? Isang bagong utos ang wika, ang binigay ni Kristo. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa. Na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Ayan. Yan po, mga kapatid. Ang aral ng Panginoong Jesucristo na isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Ang bagong utos na ito na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa. Na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Yan ang katotohanan. So ang aral ng Panginoong Hesukristo ay sang-ayon sa aral ni Apostol Pablo. Na ang pag-ibig ay mahalaga. Ang pag-ibig sa kapatid, ang pag-ibig sa kapwa. Dito, mga kababayan, ay pinatutunayan ng mga talatang ito sa mismong salita na mula sa bibig ng Panginoong Hesukristo
at sa salita na ipinangaral ng mga apostol na mula rin sa pahayag ng Panginoong Hesukristo. Na ang wika, sapagat ang buong kautusan ay natupad sa isang salita. Sa makatuwid ay dito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ngayon, sabi ng iba, Sabi ng iba, mali daw ako. Bakit? Kasi, ang sabi nga nila paano mo nasasabi yan? Unang sinabi ng Diyos na, ang unang utos ay ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo. At pangalawa daw ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Yun po. Talaga pong ang pag-ibig sa Diyos ang kailangan ipatupad sa buhay ng tao. So mali ka, Brad. Bakit? Sabi mo, natupad ang buong kautusan sa pamamagitan ng isang salita. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama rin po, mga kapatid. Dahil ang sabi ni Apostol Juan, ayon sa Juan Kapitulo 4, talatang 20, kung sinasabi ng sinuman ako'y umiibig sa Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, ay sinungaling, sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita, ay paanong makaiibig siya sa Diyos na hindi niya nakita. Ang Diyos hindi nakikita. Ang Diyos hindi mo nakita. Ang Diyos hindi ko nakita. Ngayon, kung ang iyo daw buhay, hindi mo kayang ibigin ang iyong kapwa, paano mong masasabi na umiibig ka sa Diyos? Dahil ang hindi marunong umibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita, paanong maiibig niya ang Diyos na hindi niya nakita? Malinaw, mga kapatid. Kaya ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo at ang sinasabi ni Apostol Pablo ay pareho. Kailangan upang ikaw ay magkaroon ng tunay na pag-ibig sa Diyos, ibigin mo muna ang iyong kapwa katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sapagkat ang sino mang hindi umiibig sa kanyang kapwa na kanyang nakita, paanong makaiibig siya sa Diyos na hindi niya nakita? Kaya dito, mga kapatid, ang aral ng Diyos na tunay ayon sa kanyang mga salita, ang pag-ibig ay siyang tunay na katotohanang iniuutos ng Diyos. Dahil sa kanyang pag-ibig, sa kanyang lubos na pag-ibig, ay kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagat ang pag-ibig po ang pinakadakila sa lahat. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang lahat ng mga kaloob ay sa iyo na, ngunit kung wala ka namang pag-ibig, walang kabuluhan. Ayon dito sa 1 Korinto 13, talatang 1. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapot wala akong pag-ibig, ay wala, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao, ito po'y kaloob Itong kaloob ng Diyos na pagsasalita ng iba't ibang wika at ng salita ng mga anghel. Ngunit kung wala kang pag-ibig, para ka lang tanso
na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula at malalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na anupat mapalipat ko ang mga bundok, datapot wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. Kaya ang pag-ibig po ay ang mahalaga sa lahat. Pag-ibig. No? Kaya ang pag-ibig ang wika, ang sabi ni Apostol Pablo na sa talatang 13 din, datapot ngayon nananatili ang tatlong ito. Ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. So dito mga kapatid, ang pag-ibig na dakila ng Diyos ay kanyang ipinahayag. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak dahil sa kanyang lubos na pag-ibig sa sanlibutan, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak. Ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon mga kapatid, dito sa sanlibutang ito ay mayroon din po silang pag-ibig. Mayroon pa nga sila yung tinatawag nilang Valentine's Day. Pag-ibig. Opo, pag-ibig daw yun. At ang kanilang tinatawag na Panginoon ng pag-ibig ay si Saint Valentino. Yung paganong Romano, yung relihiyon ng mga Romano ang nagtalaga nitong santo na ito. Si Santo Valentino. Saint Valentin. Yeah. Valentines. Si Saint Valentines. Yeah. Si Saint Valentine. Yeah. Ngayon, ito ang kanilang pagdiriwang. Binasa natin kanina na ang pag-ibig ay dakila. At ang tunay na pag-ibig ayon sa Juan 4:7 hanggang 8. Ang Diyos ay ang pag-ibig. Kaya tayo'y mag-ibigan sa isa't isa. Napaka-importante yung pag-ibig sa kapwa. Pero itong Valentine's, si Saint Valentino ay ginawa nilang santo ng mga puso. Pag-ibig. Ito yung mga panlilinlang na gawain ng mga demonyo. Kasi ating binasa na ang Diyos ay ang pag-ibig. Basahin natin dito sa kapitulo 4 ng unang Juan sa talatang 7. Yan. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa. Sapagat ang Diyos ay pag-ibig. Sapagat ang Diyos ay pag-ibig. At ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagat ang Diyos ay pag-ibig. Yeah. Ang Diyos po pala ay pag-ibig. At saka siya ang Diyos ng pag-ibig. Hindi si Saint Valentin. No? Hindi si Santo Valentino ang Diyos ng pag-ibig. Hindi siya ang santo ng pag-ibig. Dahil ang santo ng pag-ibig ay tayo na mga tao na nagmamahal sa Diyos. Na ang kailangan tayo ay magkaroon ng pag-ibig sa ating kapwa. Tayo yon. Hindi si Saint Valentino. Dahil si Saint Valentino ay kasinungalingan at hindi katotohanan. Siya ay gawa-gawang santo ng mga pagano. Paano naging siya ang santo ng pag-ibig? Iisa siyang sinungaling na santo. Hindi katotohanan at walang pag-iral
No? So tayo ang kailangan na ang wika, ang buong kautusan ay natupad sa isang salita. Na ang wika, dito natupad ang isang salita. Sa makatuwid, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At walang ibang Panginoon ng pag-ibig. Walang ibang santo ng pag-ibig, kundi ang Diyos. Dahil ang wika, mga minamahal ko, mangag-ibigan tayo sa isa't isa. Sapagat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Si St. Valentino ay huwad na santo. Ha? Si Valentino ay huwad na santo. Valentines. Kaya yan yung puro panloloko eh. Kaya tingnan mo, ang tamis ng dila ng lalaki. Pag nabuntis na si babae, goodbye. Di ba? Maraming ganyang nangyayari. Kasi nagdiriwang sila ng mga pangako ng mga sinungaling na puso. Na? At malinaw ang ayon sa Jeremias na ang puso ay magdaraya at masama at totoong masama kaysa alinmang bagay, mga kababayan. Magdaraya po ang puso. Kaya yung mga nagdiriwang niyan ng St. Valentino, totoo, sinungaling talaga eh. Bakit? Kasi ang binabanggit nila araw ng mga puso, hindi araw ng Diyos. Dahil ang Diyos ay ang pag-ibig. Ang Diyos ay araw-araw ang Diyos ay araw-araw pag-ibig. Ang sanlibutan naman, February 14, St. Valentino, araw ng mga nguso. No? Napakasaklap yan. Ngayon, bakit tayo makikiisa sa ganitong pagdiriwang? Na ito ay huwad na pagdiriwang at gawain ng mga pagano. Isang kasinungalingan at gawa ng mga demonyo. Hindi totoong umiral na santo. Gawa-gawang santo ng mga pagano. Basahin natin ang Jeremias Kapitulo 17, talatang 9. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay. At totoong masama, sinong makaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso upang magbigay na sa bawat tao ng ayon sa kani-kaniyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kaniyang mga gawain. Hindi pala si St. Valentino ang nakakasiyasat ng puso eh. Bakit ginagawa ng mga tao na ang santo ng mga puso ay si St. Valentino? Ang Diyos pala ang nakakaunawa sa puso ng tao eh. Siya ang nakakatarok ng pag-iisip at puso ng tao. Kaya yung babae na nililigawan ni ganito dahil Valentine's Day, love na love daw niya. Eh nung mabuntis na si babae, goodbye. Nasaan doon yung tunay na pag-ibig? Nasaan doon? Nasaan si Valentino? Nasaan? At saka yung sinasabi niyong si Cupido, nasaan yun? Yung si Valentino ay sinungaling na santo. So siya ay santong demonyo. Santo-santuhan. Siya ay demonyo na gawa ng mga pagano. Kaya masakit mang pakinggan. Ito po ang katotohanan. Ng tunay na pag-ibig, na ang wika sabi ni Apostol Pablo, na ang mga tao, ang laman ay gaya ng damo. Ang bulaklak at gaya ng bulaklak ang kanyang karangalan. Ang damoy natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta.
Kaya pag ang mga magaganda, mga artista hinahangaan dahil siya'y napakaganda raw, kutis porcelana, labanos tasa, no? Labanos, balat labanos, napakakinis. Dahil hindi makahipo ng damo, hindi makapagpaaraw kahit konti, kailangan siya'y ingat na ingat sa kanyang kutis. Pero sa pagtanda, hindi rin makakalusot. Bakit? Dahil malalanta din. Mangungulubot at hanggang kainin ng uod. Sinong makapagmamalaki sa atin? Tayong lahat ay gaya. Tayong lahat sa sanlibutang ito. Tayong lahat ng tao na nilikha ng Diyos ay gaya ng damo. Gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Ngunit ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman. At ito ang mga salita, ang mabubuting balita na ipinahayag sa inyo, na ipinangaral sa ating lahat sa pamamagitan ng kanyang mga apostol. At dito, ipinahayag ang tunay na katotohanan na tayo ang wika ay magkaroon ng pag-ibig sa ating kapwa. Sapagat ang sabi ng Panginoong Hesukristo na isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y magaibigan sa isa't isa. Na kung paanong iniibig ko kayo, ay magaibigan naman kayo sa isa't isa. Kaya dito natutupad ang isang salita. Ang buong kautusan ay natupad sa isang salita. Sa makatuwid ay dito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang tunay na pag-ibig ay hindi si Valentino. Ang tunay na pag-ibig ay ang Diyos. At si Valentino ay isang sinungaling na gawa ng mga pagano, gawa ng mga demonyo, santo na gawa ng mga demonyo. Kaya maraming naluloko, maraming nalilinlang dahil sa paniniwalang ito. Kahit yung mga Christian, mga born again ko no, makikita mo tuwing February 14, dala-dala nila red roses. Yeah. Red na bulaklak. Yeah. Kagaya nung ako'y nag-duty doon sa mga Sabadisto. Nag-duty ako doon sa Pasay. Ganun din sila eh. Happy Valentine's Day, you know. Happy Valentine's Day. Yeah, sister, happy Valentine's Day. Tapos may mga dala-dala sila mga bulaklak, mga heart. No? Grabe mga tao ito, no? Tapos kung magmamalaki na sasabihin sila lang daw ang ligtas. Grabe. Tindi, no? Kayo ang ligtas. Dahil mga Sabbath keeper. Sabbath keeper. Mga kababayan, hindi po ako nagyayabang dito. Totoo po ang katotohanan, ang nakasulat ang katotohanan. Hindi po yung mga aral ninyong kasinungalingan. Kaya ang tunay na pagdiriwang ng pag-ibig ay yung ayon sa katotohanan ng nasusulat. Na ang wika, kayo'y magaibigan sa isa't isa. At ang tunay na pagdiriwang ng pag-ibig, unang Juan 4:7 hanggang 8. Magaibigan kayo sa isa't isa. Sapagat ang Diyos ay pag-ibig. At ang mga umiibig ay sa Diyos. Ang Diyos po pala ang pag-ibig, hindi si Valentino. At saka ang pag-ibig sa kapwa ay hindi tuwing February 14 lang yung ginagawa. Kundi habang nabubuhay ka, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Tuwing February 14 lang, habang nabubuhay ka? No. Habang nabubuhay ka, habang ikaw ay may hininga na ibinigay ng Diyos, yun ang dapat mong malaman na yun ang utos ng Diyos.
sapagat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang Diyos ay ang pag-ibig. Kaya mga kababayan, muli po akong patuloy na nagpapaalala sa lahat. Kami po ay patuloy na nangangaral ayon sa nasusulat. Kaya mayroong makinig, kaya wala, okay lang. Ang mahalaga ay maipahayag namin ang katotohanan. Dahil ito po ang tunay na makapagliligtas sa ating kaluluwa. Ang pananatili sa salita ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang mga salita. Ang sino man ang wika, sapagat ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa mga salita ng Panginoong Hesukristo. Dito po nagmumula ang pananampalataya sa pakikinig ng salita. Kapag ang napakinggan po ninyong salita at aral ay kasinungalingan, hindi po tunay na pananampalataya yon. Kundi yun po ay kapahamakang aral, hidwang pananampalataya. Kaya mga kapatid, muli nawa kayo'y patuloy na ingatan at pagpalaing patuloy, ilayaw nawa kayo sa lahat ng masama. So God bless po sa inyong lahat, mga kababayan.